sa pangyayaring ito ay malinaw po mga kapatid nung sa kanyang aksyon. Si Jesus Christ po, kagagaling lang niya, kalalabas lang po niya mula doon sa, katatalon lang niya doon sa dalampasigan mula doon sa kanyang bangkang sinasakyan. At si Jesus Christ po, malamang na meron na siyang lugar na pupuntahan, kaya nga siya dumaong doon eh. Meron na siyang schedule. Because tandaan po natin si Jesus Christ was a man on the mission. He was running out of time, only 3 years ang binigay sa kanyang panahon dito sa kanyang pag-share ng kanyang ministry. But listen, sa kanyang pagpunta doon sa Capernaum, maaaring may pupuntahan siyang yote, nga yung designated schedule niya sa oras na yon at sa araw na yon. And yet, dahil sa ginawa ni Jairus, he caught the attention of Jesus. And hindi lamang po yon. Hindi lamang po niya nakuha ang atensyon ng ating Panginoong Hesukristo, nakuha niya matamis na oo ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang imbitasyon na pwede ba, Lord, pumunta po kayo sa aking tahanan at ipatong niyo ang inyong kamay sa aking anak na naghihingalo na, nag-aagaw buhay, sapagkat naniniwala ko kung gagawin po ninyo yon, siya ay muling mabubuhay at gagaling. Yun ang kanyang imbitasyon. At makikita po natin mga kapatid, napao niya ang ating Panginoon. Jesus Christ scratched his schedule at that time. He stopped and he changed course. Hallelujah! At gusto ko maunawaan po ninyo bilang mga tatay, okay, kung ikaw ay worshiper ng Panginoon, kung ikaw ay talagang nananalangin sa Panginoon, gusto ko ipakita ninyo ang inyong kaseryosohan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa paglapit sa Panginoon, sapagkat ang ating pagkilos ay maaaring makakuha ng atensyon ng Panginoon. Ang ating pag-worship sa Kanya, paglilingkod sa Kanya ng totoo, ay maaaring makakuha ng atensyon ng Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid ko, maaaring magbagong isip ng Lord at magkaroon tayo ng pabor mula sa Kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga tatay o mga nanay man, okay, sa panahon natin ito, he was a man who assumed also, makita po natin dito mga kapatid ko na sa kabila ng kanyang yaman at pagiging sikat, pinakita niya sa lahat ng mga tao, I can do nothing by myself. Etong aking iniluluhuran at nasa harapan ko ngayon, siya ang aking inaasahan din. Okay? Kahit na ako ay makapangyarihang tao, nangangailangan din ako. At wala dito sa loob ng tahanan ng Diyos nito ang walang kakayanan. Okay? Walang sabihin natin, kaya ko lahat, no? Lahat ng mga tao dito, maaring may mga area kang kaya mo, pero tandaan mo, may mga area kang hindi mo kaya. At dyan sa panahon na yan, kinakailangan mong aminin sa iyong sarili, Panginoon, kailangan. Kahit na gaano pa ang sabihin natin ng iyong sarili ay gaano ka pa kang kagaling. At Father, mga tatay, gusto ko rin makita po ninyo mga kapatid na mga tatay o yung magiging tatay pa lang o lahat ng mga lalaking nandito ngayon, okay, na it is all right to show your weakness sa inyong mga anak o sa inyong mga asawa. Tingnan po ninyo si Jairus. Okay lang na makita ng mga tao na kanyang mga nasasakupan yung kanyang ginawa. Tama po ba? It's just all right na makita ng mga tao, lalo na sa atin sa loob ng ating mga tahanan. It's just all right na makita tayo nilang umiiyak, nakikiusap sa Panginoon, nananalangin, nagwo-worship sa Diyos. It's all right. Again, kasi dumarating sa ating mga lalaki na tawag na macho image, darating na naman yung pagiging astig natin, na pagka sinabing, kasi pagka nag-worship parang nakakawalan ng, diba? Ganon no? Nakakawalan ng pagiging nababawasan ang aking pagkalala. Hindi! Nawawala ang aking pagkamacho. Hindi po. Kasi pagka umiyak, nawawala ang aking pagkamacho. Baka makita ng mga kaibigan ko rito sa church, umiiyak si brother. Iyakin pala si brother. Makita ng anak ko, iyakin pala si tatay. Pero napakaganda pong maunawaan ng mga tao, lalo na ng inyong family, kahit na ng misis mo, na ikaw ay umiiyak
Sapagkat inaamin mo na, Panginoon, sa akin, wala talaga akong magagawa. Nakakapit lang ako sa iyo, Panginoon. Hindi baling makita nilang ikaw ay weak sa area na yon. Pero nakikita man naman nila sa panahon na ikaw ay mahina, nakikita nila ikaw ay kumakapit sa malakas. Amen. Amen? Kesa naman, pipilitin mo na ikaw ay magtiwala sa iyong kalakasan at ikaw ay mapupunta rin at babagsak sa bandang huli. Si Jairus po, mga kapatid ko, he has everything. He has all the power he needs. But he acknowledged na sa ganitong pagkakataon, Panginoon, hindi ako pwedeng, walang hiya-hiya. Okay? Ipapakita ko at malalaman ng lahat, Panginoon, na ako ay nangangailangan din sa iyo. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao sa akin. Wala akong pakialam kung anong mag-i-brand nila sa akin. Pero ang importante, Panginoon, alam ko na tama ang aking ginagawa. Mga tatay, it's alright. Okay? Pumunta kayo sa church, mag-worship ka, it's alright. Itaas mo yung kamay, umawit ka sa Panginoon, it's alright. Umiyak ka sa Panginoon, it's alright. Tawagin mo ang ating Panginoon Yesu Kristo, it's alright. Okay? Hindi nababawasan nun ang iyong pagiging lalaki. Sapagat lahat ng tao, kahit kasing laki ka pa rin ni Arnold Schwarzenegger. Okay? Ikaw ay mangangailangan din at ikaw ay may weak point pa rin. At sa mga weak point na yan, diyan natin po kakailanganin ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen? It's alright. Pakisabi mo sa iyong sarili, it's alright. It's alright. Okay? Ayan yan. Okay? Mga tatay, you must be a seeker of Jesus. Just like Jairus, he was a seeker of Jesus. He was not afraid. He was not ashamed of Jesus. Baka minsan akala natin, baka malaman ng mga barkada ko. Okay? Puro Jesus, Jesus ako, kakahiya. Dati ko sa nang mga kasama sa inuman. Kakahiya naman. Baka naman baliwalay naman nila ang aking kilala pa naman nila ako. Pa naman ang pinaka-astig sa grupo. Okay? You know what? Gusto ko makita natin mga kapatid ko. Okay? Ang pinaka-astig talaga sa mata ng Panginoon yung taong naghahanap sa Kanya. At hindi naghahanap ng barkada. Okay? So, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng tamang barkada. Ang Lord ang magbibigay sa iyo. Okay? It's time, I think, na talagang makita natin na ibigay natin ang lahat ng priority sa ating Panginoon Hesus Kristo bilang tatay, sapagkat kakailanganin natin, mga kapatid ko. Napakaganda ng buhay ni Jairus, pero alam niya kailangan niya si Hesus Kristo. Amen? Okay? Kinakailangan bilang isang tatay, ipakita natin na ikaw bilang tatay, nangangailangan ka rin ng wisdom mula sa Diyos. Nangangailangan ka rin ng guidance mula sa Panginoon. Sapagkat ang mga anak mo, bagamat hindi ka nagsasalita sa kanila, binabasa ka nila. Lalo na ng mga lalaki na anak mo. Kasi they want to identify with their tatay. Di ba? Tingnan po ninyo sa amin sa Tondo. Ang mga bata, maaga pa lang nagiging siga dahil alam nila yung mga tatay nila siga ron. Totoo po yun. Okay? Pagka nakita nila yung mga tatay nila nagwawala dahil mga lasing, hinahamon lahat ng mga tao ron. Yung mga bata, proud sa tatay nila, tapang ng tatay ko. At alam po niyo mga kapatid ko, ilang mga panahon pa, sila na yung nag-iinom at nagwawala rin sila. Dahil nasa isip nila, matapang to, katapangan to. Ako po niyo mga kapatid ko. Because the Father is painting an image sa